Kabalik na hong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat po sa inyong patuloy na at walang sawang pagdalo sa ating pong weekend worship service. Sa gabi pong ito, tayo ay magsipanibagong minor prophet sa katauhan ni Hagay. At bago po tayo tuluyang mag-aral ng salita ng Diyos, samahan niyo po muna ako sa panalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sama-sama po kaming magkakapatid na lumalapit sa iyo sa mga oras na ito at buong puso, buong pagpapakumbaba na amin pong hinihiling na tulungan mo kami sa gabing ito na maintindihan namin ang iyong banal na salita at ang mensahe mo na isipar sa amin. Tulungan mo po akong iyong likod na tagapagpaliwanag at tagapaghatid ng iyong mensahe. At ganyan din ang aking tirang at tagapakig sa gabing ito. Lahat po kami ay pagkalooban mo ng kakayahang maunawaan ang mga salita mo, maintindihan namin ito at kami ay maliwanagan. Salamat po, Ama, sa pagkakataon at pribilehiyo at oportunidad na ibinibigay mo sa amin tuwing araw ng Biyernes upang via online kami po ay magkasama-sama at mag-aral ng iyong banal na salita. Sa iyo po, aming Ama, ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. I will share with you my screen. And as you can see, ang ating pong tatalakayin ngayon ay Hagay. Yan. So, sino nga ho ba si Hagay? Maiksi lang ho yung Book of Hagay, dadalawang kabanata lamang ho siya, kaya't napakadaling basahin at tingin ko po ay hindi rin mahirap intindihin. So, umpisahan natin sa introduction. As we have been studying for several months already, we are talking about the minor prophets, 12 ho silang lahat. Bagamat tinawag na minor prophets sila dahil may iksi lang naman yung mga books nila, pero they carry major messages which is very much relevant even for today. And ito pong Hagay will challenge us to reorder our priorities. Ito pong Book of Hagay ay mapapaisip tayo, mai-evaluate natin ang ating mga sarili kung tama po ba ang mga priorities natin sa buhay. Kaya ito po ang ituturo sa atin ni Hagay ngayong gabi. So, tingnan po natin yung historical context ng Book of Hagay. Kailan ba dumating itong si Hagay? Sabi po sa chapter 1, verses 1 to 4, in the second year of Darius the king, in the 6th month, on the first day of the month, the word of the Lord came by the hand of Haggai the prophet to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, the high priest. Thus says the Lord of hosts,
These people say the time has not yet come to rebuild the house of the Lord. Verse 3, then the word of the Lord came by the hand of Haggai the prophet. Is it a time for you yourselves to dwell in your paneled houses while this house lies in ruins? Alam mo natin sa kasaysayan na ang Judah ay nasakop po, in particular the Southern Kingdom, ay nasakop po sila ng Babylon. At ang ginawa po ni King Nebuchadnezzar, yung mga mamamayan ng Judah ay dinala niya doon sa Babylon. And after 70 years of captivity and as exile in Babylon, tinalo po ng Persia ang Babylon. At ang King of Persia noong mga time na yon ay si Cyrus. At ang ginawa po ni King Cyrus, pinabalik niya yung mga mamamayan ng Judah na naging exile doon sa Babylon at pinayagan niya na i-rebuild yung temple. Alam na ho natin sa kasaysayan, no? Simula pa nung pinag-aaralan natin ng Exodus hanggang ngayon sa Leviticus, kung gaano kahalaga sa kanila yung temple. Yung sa wilderness, tabernacle, at nung sila ay nakapasok na sa promised land, ay tinayo nila yung temple. At ito pong temple na ito ay winasak ito ni, winasak ko ito ni Nebuchadnezzar, no, ng Babylon. Nung na-conquer nila ang Judah, winasak nila yon. Kaya't nung tinalo naman ng Persia under the kingship of Cyrus ang Babylon, pinayagan niyang bumalik yung mga mga taga-Judah at pinayagan niyang i-rebuild yung temple. So, nung nandun na sila, tinatayo na nila yung temple, dumating po yung time na bumagal at napabayaan na yung pagtatayo ng temple. So kaya dito po pumasok si Haggai, no? At ang kasalukuyang governor ng Judah noong mga time na yon ay si Zerubbabel at ang high priest nila ay si Joshua. Okay? So a little background of the historical context nitong Haggai. So yung time na yun po nung nag-prophesy si Haggai at ni-rebuke ni Haggai ang mga mamamayan dahil pinabayaan na po ang templo at mas naging abala sila sa pagtatayo ng kani-kanilang mga sariling tahanan. And during that time, dumadanas na po ng economic crisis ang Judah. At ang dahilan po kung bakit dumadanas ng economic crisis ang Judah dahil yung temple ng Diyos ay pinabayaan nila. Mas inuna nila yung kanilang mga sariling tahanan. Tingin ko wala naman pong masama na itayo nila yung kanilang mga tahanan kasi titira naman nila yon. Pero ang hindi po tama doon ay pinabayaan nila. Actually, tinigil nila yung pagtatayo ng temple. Alam mo naman natin na sa kasaysayan, ay doon nila ginaganap yung mga sacrifices nila at doon sila kinakatagpo ng Diyos sa temple. So ibig sabihin, doon once a year, bumababa ang Diyos doon sa Holy of Holies para katagpuin sila. So napabayaan na po yun. Kaya yung mga sacrifices nila yung napag-aralan nun natin sa Leviticus, no? Yung ola, yung mingka, and all other sacrifices, hindi na nila nagagawa. So, tapos, kasi wala pong temple na naka-ready para doon at pinabayaan nila ito. Yun, kaya sila ni-rebuke ni Haggai, no? Yun po, yung sinasabi ko kanina, tinigil nila, actually hindi tinigil nila yung pagtatayo ng templo
at mas inuna nila yung kanilang mga sariling tahanan. At doon po sa pagkakataon na ito ay nanawagan si Hagay upang i-resume, no? I-resume yung pong pagtatayo ng templo. At yan ay makikita natin sa sa Hagay chapter 1 verse 1. Sabi nga, in the second year of Darius the king, in the 6th month, on the first day of the month, the word of the Lord came by the hand of Haggai the prophet. Sino po yung tinawagan niya? Si Zerubbabel. Bakit si Zerubbabel? Kasi si Zerubbabel ang governor ng Judah nung time na yon. At sino pa po? Si si Joshua. Bakit to? Kasi si Joshua naman ang high priest. So yung mga leaders, ang kinol niya ang attention. Dahil nga call nila yon para itayo yung templo na tinigil nila sa pagtatayo. So na-misplace yung kanilang mga priorities. Sabi po dun sa Haggai 1:4, sabi ni Haggai sa kanila, is it a time for you yourselves to dwell in your paneled houses while this house lies in ruins? Ano po yung tinutukoy niyang house? Yung pong temple, no? Ano po yung binabanggit niya ritong house that lies in ruins? Yung pong temple nila yon. At sabi niya, is it a time for you yourselves to dwell in your paneled houses while this house lies in ruins? Sa madalit salita, yung mga tahanan nila, magaganda, maayos, pero yung bahay panambahan nila, where kung tutuusin, no, yun po ay tahanan ng Diyos, kumbaga, dito sa lupa. Pero yun ang pinabayaan nila, yung tahanan ng Diyos. Inintindi nila yung kanilang mga tahanan. They focus on comfort instead of God's mission. Kaya na misplace yung priorities nila. Okay? Ano ang naging consequences ng mga neglect nila na yon? Nagkaroon po ng economic hardship. Ito po ang effect kapag ang priorities ng isang mananampalataya ay na-misplace. So hindi naman sila pinagbabawalan na magtayo ng bahay nila. Hindi naman sila pinagbabawalan siguro magnegosyo, maghanap buhay, or mag-aral at gawin pa nila yung other activities nila. Provided, wag nilang pabayaan yung templo where kung saan doon sila kinakatagpo ng Diyos. Kaya ito po ang naging effect, naging consequence, no, ng pagpapabaya nila doon sa templo ng Diyos. Sabi sa verse 6 ng Haggai chapter 1, you have sown much and harvested little. So ang laki ng effort nila, pero kakaunti yung ani. You eat but you never have enough. So hindi sila nasasatisfied, no? Walang satisfaction, walang contentment. You drink but you never have your fill. You clothe yourselves but no one is warm. And he who earns wages does so to put them into a bag with holes. So yung mga naghahanap buhay hanap buhay sila ng hanap buhay. Siyempre para kasi nagpapaganda sila ng bahay. Hanap buhay sila para kumita ng malaki at matustusan yung kanilang pinapagawang bahay. Pero eventually, ay para lang silang naglalagay ng kanilang kinita sa butas na lalagyan. No? Hindi sila nakakaramdam ng contentment kahit anong kain, kahit anong inom nila, kahit anong kayod nila, hindi malaki ang inaani, kokonti. Ang dahilan po doon, dahil pinabayaan nila ang templo ng Diyos at inuna nila ang kanilang mga sarili. So ano ang naging kinahinatnan nito sa kanila? Katulad ng sinabi ng Diyos sa kanila doon sa Deuteronomy chapter 28, dumanas ho sila ng mga physical afflictions, dumanas ho sila ng environmental and agricultural judgment,
No, yun nga po, sila ng trabaho, tanim sila ng marami, pero kukonti ani. No? And then, nagkaroon ho ng social and economic collapse. Yan po yung mababasa natin sa Deuteronomy chapter 28 verses 22 to 40. Nagkaroon din ho sila ng mga emotional and psychological distress. And sila po ay na-exile. No? Ito na nga yung nangyari sa kanila. And involved sila sa idolatry kasi pinilit ho silang pasambahin ng mga sumakop na bansa sa kanila So kaya ang dahilan ho ng lahat ng ito ay pinabayaan nila ang templo. Kaya kung nasusubaybayan niyo po yung pinag-aaralan natin sa Leviticus, makikita natin doon kung gaano kahalaga yung templo na yun sa Diyos. Yun ang kanyang tahanan dito sa lupa. Dito niya kinakatagpo yung kanyang mga piniling tao. Pero pinabayaan ho nila yung tahanan ng Diyos, no? Dito sa lupa. Ngunit, ang sabi po doon sa Haggai chapter 1, verses 12 to 15, basahin lang ho natin. Follow along with me kung may hawak ko kayong Bible. Then Zerubbabel, sino si Zerubbabel? Siya po yung governor ng Judah. Then Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Joshua, which is the high priest, the son of Jehozadak, the high priest, with all the remnant of the people. After hearing Haggai, after responding to the rebuke of Haggai, ang sabi po dito, mula po sa governor hanggang sa kanilang high priest, hanggang dun sa mga remnant of the people, yung mga natira po dun sa Judah, they obeyed the voice of the Lord their God and the words of Haggai the prophet, as the Lord their God had sent him, and the people feared the Lord. Verse 13, then Haggai, the messenger of the Lord, spoke to the people with the Lord's message. Ito po yung message ng Diyos sa kanila. I am with you, declares the Lord. Verse 14, and the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people. And they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God. No? Verse 15, on the 24th day of the month, in the 6th month, in the 2nd year of Darius the king. No? Bakit ito kanina si Cyrus, si Darius binabanggit dito? Kasi po, actually Medo-Persia po yun Yung tumalo sa Babylon ay yung Medo-Persia, no? Kaya merong pong king ng Persia, merong king ng Medo, meron ding king ng Persia. So dalawa po sila. Okay? So si Cyrus po yung nagsabi na balik na kayo at itayo nyo na ang inyong templo. No? Ano pa ho yun? Fininance pa. No? Fininance pa yon ni Cyrus. So ano ang nakita po natin dito? Nung pagtugon nila nung dinig nila ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ni Prophet Haggai. Buti na lang ho, mayroong Haggai na matapang na nagsalita, nagpahayag ng mensahe ng Diyos sa kanila. Kaya ito po ay nagresulta sa kanilang pagsunod sa Diyos. Nagkaroon sila ng reverent fear of the Lord. And they were divinely encouraged ng Panginoon kasi sabi sa kanila doon, I am with you. Kasi hindi ko kayo, kumbaga parang sinasabi ng Diyos, nandito ako, kasama niyo ako. So kaya, and because of that, of course, kita natin there was spirit empowerment. In-empower si governor, in-empower si high priest, and the remnant of the people of Judah.
They were empowered. So, in the following verses that we have read, God affirms mula po sa leaders hanggang do sa mga mamamayan. Sabi ng Lord, I am with you. No? So kaya do sa verse 13, sabi diyan, then Haggai, the messenger of the Lord, spoke to the people with the Lord's message. I am with you, declares the Lord. Kikita po ba natin dito yung kahalagahan na tayo ay naghahayag ng mensahe ng Diyos? Sipin niyo po, kung nanahimik si Haggai, hindi nagsalita, natakot, at baka siya ay mapahiya o baka siya ay the worst is patayin pa siya ng mga tao. Pero dahil nadinig niya ang mensahe ng Diyos na ipinapaabot sa mga tao, kaya ito ay kanyang inihayag ng buong tapang. At ang naging resulta, magmula po sa governor hanggang sa high priest at sa mga mamamayan, sila po ay tumugon sa mensahe ng Diyos sa kanila. No? So, in Haggai chapter 2, verse 3, punta na ho tayo doon sa chapter 2, dalawang kabanata lang naman to. Ang sabi po doon ni Haggai, no, siyempre tinayo na po yung templo, pagkatapos na pinabayaan nila, hindi tinapos, tinigil. Sabi niya, who is left among you who saw this house in its former glory? So Haggai was referring to the first temple, yung itinayo ni Solomon. Talaga namang napaka-impressive nung temple na yon, di ba? Naging po siya talagang naging sikat siya sa buong mundo noong mga time na yon. Kaya sinasabi niya, sino sa inyo ang nakakita, sino pa sa inyo ang nandito ngayon, buhay pa, at nakita nyo yung dating templo? Kung gaano siya ka-glorious, kung gaano siya karangya, kung gaano siya kaganda. And then tapos sinabi niya ngayon doon sa mga tao, how do you see it now? Is it not as nothing in your eyes? So, kumbaga, kinukumpara niya po yung templo nung tinayo ni Solomon at saka yung templo nila ngayon. Yung templo nila noon, napaka-glorious, napakaganda, napakarangya. Pero tingnan niyo yung ginawa niyo ngayon. No? Kumbaga, hindi na nga ganoong kaganda, pinabayaan pa nila yung templo. Yan. So, in Haggai 2:5, ang sabi po dyan, according to the covenant that I made with you when you came out of Egypt, my spirit remains in your midst. Fear not. So even the Lord encouraged them, from the governor to the high priest to the remnant of the people of Judah. They were reminded by the Lord na since the time you came out from Egypt, yung mga ninuno ninyo na lumabas ng Egypt, hanggang ngayon, my spirit remains in your midst. Kaya huwag kayong matakot. No? Yun po yung encouragement ng Diyos sa kanila through the prophet Haggai, even amidst discouragement. Siyempre nga naman, di ba? Galing sila sa sila po ay kinubkob, sinakop, tinalo sila ng Babylon, tapos in-exile sila, dinala yung mga mamamayan. Although may natira, hindi naman totally lahat sila dinala sa Babylon, pero may mga natira po doon. Imagine nyo, devastated yung buong city ninyo. And dumadanas kayo ng economic hardship. Pero, yun po, no? Nagbigay ng pagkakataon ng Diyos after 70 years, tinapos niya yung pananakop ng Babylon sa kanila sa pamamagitan ng tinalo ng Medo-Persia ang Babylon. At yung hari noong Medo-Persia, pinabalik sila at pinayagan silang itayo yung kanilang templo. Kaya lang, siyempre po, di ba, kung ikaw yung nasa kalagayan nila, napakahirap magsimula ulit. Napakahirap magtayo ulit. Kaya ini-encourage sila ng Diyos, ina-assure sila ng Diyos na kasama niyo ako, no? At nananatili ang aking spirit sa inyo. Kaya huwag kayong matakot. So, ang point lang, bigyan nyo ng priority, no, yung pagtatayo ng templo, kasi diyan ko kayo katatagpuin.
Yaan ang paraan para mapalapit kayo sa akin. Yan ang paraan para kayo ay pakinggan ko. Tapos pinabayaan nyo yung lugar. Pero at the same time, mas iniintindi nyo yung sarili ninyo. Okay? So, in Haggai chapter 2 verse 9, it says, "The latter glory of this house shall be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place I will give peace, declares the Lord of hosts." Now, ano po sinasabi dito ng Diyos sa kanila? No? Ulitin natin verse 9. "The latter glory of this house shall be greater than the former." Alam niyo po, nung natayo na yung templo ulit, ito ay nangyari, no? Dahil um, nung natayo nila, pinaganda ho ulit ito ni King Herod eh. Ginastosan ito ng gobyerno ng Rome at ano siya, mas naging mas maganda pa siya kaysa doon sa tinayo ni Solomon. Kaya yung second temple po ay mas maganda siya kaysa doon kay Solomon dahil finance ito ng Rome, finance ito ng ano po ni King Herod, kasi gusto niyang bumango ang pangalan niya sa mga Hudyo para nang sa ganon ay wag magrebelde yung mga Hudyo, kasi pag nagrebelde yung mga Hudyo, nagkaroon ng revolusyon, matatanggal siya sa pwesto eh. Tatanggalin siya ng Rome. So para wag siyang matanggal, ginawa niya, pinaganda niya yung templo ng mga Hudyo. Ganun po, no, nangyari diyan. Kaya itong sinasabi dito sa verse 9, na "The latter glory of this house shall be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place I will give peace, declares the Lord of hosts." No? Now in Revelation chapter 21 verse 22, mababasa po natin, "And I saw no temple in the city, for its temple is the Lord, God the Almighty and the Lamb." Actually, ganito po yan, no? So yung unang templo, itinayo ni Solomon, napakaganda nun. Kaya lang, nung nahati ang kaharian at sinakop ng Babylon ang Judah, giniba yung templo doon sa Jerusalem at na-exile sila for 70 years. Tapos, bumalik ulit sila. After 70 years, itinayo yung templo. At yung second temple na yon, yun po yung inabot na ni Jesus Christ. Yung temple na yon, second temple. At pinaganda yon ni King Herod at naging wonders, one of the wonders of the world. Dinadayo ng mga tao nung araw yon dahil napakaganda niya. Pero sinira po ng Rome yon, no? Kaya yung second temple ay lumabas na mas maganda siya kaysa dun sa first temple. Pero matatayo po ulit ang third temple. Yun ang future, no? Yun ang future. At pag natayo yung third temple na yon, maaari po na mas maganda siya kaysa dun sa second temple na pinaganda ni King Herod. So, pero pagdating po ng paghahari ng Panginoong Hesukristo, mas maganda po yung, kasi ang sabi diyan, ang temple na natin is the Lord God the Almighty, no? So yan po yung future. So kaya yung third temple hindi pa po natatayo. Kaya ano pa po, ongoing na, on process na. Naghahanda na ang mga Hudyo para maitayo po yung third temple na yon. At mangyayari yon. At dito nga po, kung nabasa nyo yung itong Haggai chapter 2, binanggit nga dyan na ang lahat ng ginto ay pag-aari ng Diyos, ang lahat ng silver pag-aari ng Diyos, kumbaga, at payayamanin niya ang Israel para maitayo yung umpong templo. So nung panahon ni Herod, nung panahon na yon, naitayo po yun, yung mga, kaya nga ang gumastos doon ay ang Rome. Pero darating po yung time, yung ika-third temple, matatayo din yan, pero payayamanin niya muna ang Israel. No? Kaya kung kailan po yon, aabangan natin yan kasi future po yan. Okay. So, isa sa mga ginawa po dito ni Haggai sa chapter 2 verse 14 ay bigyan niya ng comparison, no?
Sabi diyan, verse 14, Then Haggai answered and said, So is it with this people and with this nation before me, declares the Lord, and so with every work of their hands and what they offer. Then Haggai answered and said, So is it with this people and with this nation before me, declares the Lord, and so with every work of their hands and what they offer, what they offer there is unclean. So dahil nga po pinabayaan ng mga tao yung temple, inabandon nila, in-stop yung construction, naging na-defile yung mga tao. So kaya po yung kanilang, kumbaga, naging unclean sila yung mga taong ito. So kaya lahat po ng hahawakan nila doon sa templo na yan ay magiging unclean. Dahil nga pinabayaan na nila, inabandon nila yung construction ng kanilang temple. So at sa verse 19, dito po ay sinabi ni Haggai, Is the seed yet in the barn? Indeed, the vine is the seed yet in the barn. Indeed, the vine, the fig tree, the pomegranate, and the olive tree have yielded nothing, but from this day on I will bless you. So, there was a promise of blessing to the people of Judah if they will give priority to the building of God's temple. There will be some renewal of there will be some blessing, no, if they renew yung kanila pong commitment sa Panginoon. Now, sa last part po ng chapter 2, mababasa natin doon na si Zerubbabel ay idiniklara as signet ring ng Diyos. Si Zerubbabel po yung governor. So ano pong ibig sabihin nun, mga kapatid, na si Zerubbabel ay ginawang signet ring? Ang hari po ay meron siyang singsing. Yung singsing na yon, yun po ang kanyang pangpirma. Kumbaga sa panahon natin ngayon, signature. Yun po yung singsing, tapos meron silang parang clay na kulay red na ilalagay ho nila yun sa papel, pagkatapos didiinan nung singsing ng hari at yung magmamarka doon kung ano yung naka-engrave doon sa singsing ng hari. Ibig sabihin nun, dala-dala niya yung authority yun yung authority ng hari. So kumbaga po si Zerubbabel as governor ng Judah noong mga time na yon, ang sabi ng Diyos, sabi do sa verse 23, On that day declares the Lord of hosts, I will take you, O Zerubbabel, my servant, the son, on that day declares the Lord of hosts, I will take you, O Zerubbabel, my servant, the son of Shealtiel, declares the Lord, and make you like a signet ring, for I have chosen you, declares the Lord of hosts. So kumbaga parang si Zerubbabel ay parang yung singsing ng hari, no? Na bitbit ni Zerubbabel yung authority ng Diyos. Kumbaga yung singsing po ay sumisimbolo ng authority ng hari. Si Zerubbabel para siyang signet ring na sumisimbolo ng authority ng Diyos. So kay Zerubbabel yung authority ng Diyos, no? Now ito po ay makikita natin as a foreshadowing of Christ's authority. Sabi po sa Matthew 28 verse 18, And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has been given to me. So ultimately, kung nung panahon na yon ni Haggai, ang naging signet ring ng Diyos ay si Zerubbabel, na parang siya yung nagbitbit ni Zerubbabel yung authority ng Diyos, sa bagong tipan po at sa ating kapanahunan, ang tumatayo po na signet ring ng Diyos ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, kasi nga ibinigay ng Diyos Ama ang lahat ng authority niya sa Panginoong Jesucristo. No? Doon po natin mai-relate yung Haggai sa New Testament, sa katauhan po ng ating Panginoong Jesucristo. So, ano po ang panawagan sa atin, mga kapatid? No? Anong panawagan sa atin? Well, sa time po natin, wala tayong temple na katulad nila. Sino po ba ang temple na ng Panginoon? Sino ba ang house of the Lord na sa mga oras natin ngayon? Wala pong iba kundi yung mga mananampalataya. Kaya ang panawagan po sa atin,
kung ikuugnay natin yung pong message ng Hagay sa panahon natin ngayon, is first seek the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. So kung nung panahon po nila, itayo nyo ang templo, unahin nyo ang templo, no? At lahat ng pagpapala ay ibubuhos ko sa inyo. Sa atin naman po sa panahon natin ngayon, no? Let us seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Meaning all the blessings of the Lord will be added unto us. Kaya tanungin ho natin ang ating mga sarili, tama ba ang priorities natin ngayon? No? Baka ho tayo sa panahon natin ngayon parang nung time nila. Abala tayo sa pagpapaganda ng bahay natin, abala tayo sa ating hanap buhay, abala tayo sa ating negosyo, abala tayo sa lahat ng mga bagay sa mundong ito na kung titingnan natin siguro, ay wala naman ho sigurong masama. Hindi naman masama mag-aral, hindi masama magnegosyo, hindi masama maghanap buhay, hindi masama magpatayo ng bahay, hindi masama magpaganda ng bahay. No? Pero kung sa lahat ng ito ginagawa natin ito, naghahanap buhay tayo, nagninegosyo, nag-aaral, at kung ano-ano pa po ang ating mga activities, tapos kinalimutan natin yung templo ng Diyos. Baka danasin ho natin yung katulad ng dinanas ng Juda na nagkaroon na para silang hanap buhay, pero parang naglalagay ng kinita sa butas na bulsa. Hindi nagkakaroon ng satisfaction, hindi nagkakaroon ng contentment, laging may kulang kasi mas inuuna ang kanyang sarili kaysa doon sa Diyos. Ano po ibig sabihin? Hindi ko po sinasabi yung ating church, pagandahin natin yung gawin natin ng ano at doon natin hindi po yun dahil hindi naman yan ang templo ng Diyos ngayon. Yan po ay lugar na kung saan nagmi-meet ang mga templo ng Diyos dahil ang maliwanag sa atin ang salita ng Diyos, tayo na ang templo ng Diyos, di ba? Tayo na po ang templo ng Diyos. We are the temple of the Holy Spirit. So, ano ibig sabihin nito? Ano ba, so tayo yung spiritual house ng Diyos. So, ibig sabihin, wag ho nating pabayaan yung spiritual house ng Diyos ngayon. Maghanap buhay tayo, magnegosyo tayo, mag-aral tayo, magpaganda tayo ng bahay, bumili tayo ng mga kailangan natin sa buhay, pero wag ho nating kalilimutan yung spiritual house ng Diyos. At sino yung spiritual house ng Diyos? Tayo po yun. So tayo bilang mananampalataya, ano ang katungkulan natin? To build the house of the Lord, which is, let us continue to disciple people. Let us continue to, let us continue to share the gospel. Yun po yung building the spiritual house of the Lord. No? Na tayo po ay humayo, magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya salamat po sa mga kapatiran natin. Matyagang humahayo para mag-Bible study, para mag-evangelize, para mag-reach out. No? Kasi ibig sabihin niyan, hindi natin pinapabayaan ang house of the Lord. No? Nagbi-build tayo ng house of the Lord. Binibuild natin yung house of the Lord. Kumbaga binibuild natin yung templo ng Diyos sa pamamagitan ng paghahayag ng salita ng Diyos, pag-share ng gospel sa mga kapitbahay, kamag-anak, sa ating pong mga kaibigan, no? At dito po sa ating church, yung sinesharean yung mga bata, nagtuturo tayo ng salita ng Diyos. So, yan po ay, ibig sabihin, yan ay hindi pagpapabaya sa house of the Lord. Dahil tayo yung house of the Lord. Ibig sabihin, huwag nating pabayaan, no, yung spiritual house ng Diyos. Ngayon, pag pinabayaan natin yan, halimbawa po, hindi na tayo nagsishare ng gospel, hindi na tayo humahayo, at inintindi na lang, puro sarili natin, hanap buhay na lang tayo, negosyo dito, pagpapaganda ng bahay, wala tayong involvement in the building of God's spiritual house, makakaranas tayo ng economic crisis. Makakaranas tayo na kahit na kumikita tayo, parang kulang. Makakaranas tayo na kahit na tayo ay kumakain, umiinom, hindi tayo nakakaroon ng contentment or satisfaction.
It is because pinababayaan po natin ang spiritual house ng Diyos. No? Kaya ine-encourage ko po kayo mga kapatid, continue to spread the gospel of Jesus Christ, share the gospel of Jesus Christ. That is basically building the spiritual house of the Lord. Hindi natin pinababayaan yung gawain po ng Panginoon. Hindi natin pinababayaan yung pagbibuild ng house of the Lord. Kaya kayo po na humahayo, nagba-Bible study, kahit isa lang yan, kahit dalawa lang yan, no? Pero matyaga, masipag na humahayo, yan po ay bahagi ng pagbibuild ng spiritual house of the Lord. So yan po ay pagpapakita na hindi natin pinababayaan ang pagtatayo, no, pagbibuild ng spiritual house of God, but at the same time naghahanap buhay tayo, nagninegosyo, nagpapatayo ng bahay, nagpapaganda ng bahay, bumibili ng sasakyan, nag-aaral. So kaya babalansihin po natin, no? Babalanso natin. Kaya yung mga kapatiran natin, nakikita nating hindi po nai-involve sa mga gawain in any way. Baka hanap buhay lang sila ng hanap buhay lang ng hanap buhay, negosyo ng negosyo, pero deep inside of them ay meron pong emptiness, no? Meron pong vacuum. Kasi bakit to? Katulad nitong panawagan ni Hagay, no? Ni-rebuke niya yung mga tao, pinabayaan nyo kasi ang templo ng Diyos. Okay? So, anong oras na ho ba? Baka ako'y nag-overtime na. Mayroon na lang akong 3 minuto. So, ano ang messianic connection nito? No? Ano messianic connection? Alam niyo po, kung si Hagay ay mahalaga sa kanya yung templo ng Diyos, ganun din po ang Panginoong Jesucristo. Mahalaga ang templo ng Diyos para sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa John 2:17, His disciples remembered that it was written, zeal for your house will consume me. So something greater than the temple is here, which is dadating po yung time in the book of Revelation, nakita natin in the millennial kingdom of God, Jesus Christ will be the temple. Siya po ang magiging temple natin. Kaya sabi niya, something greater than the temple is here, which is none other than the Lord Jesus Christ. So, sa aklat po ni Ezekiel, mga kapatid, chapter 43 hanggang 47, andyan po yung summary niya, no? From 43, babalik po ang glory ng Diyos dun sa new temple. At ma-revive po, no? Yung pong worship nila and protocols doon po sa kanilang templo na yon. At makikita ho natin yan. Nakita yan ni Ezekiel, yung vision na yan. So in Revelation chapter 20 verses 1 to 6, no, makikita ho natin that the full kingdom will come. Yan po yung hope, yung temple na yan hanggang sa second coming ni Jesus Christ, yan po ay magkakaroon ng napakalaking role. So for final reflection natin mga kapatid, ito po ang aking tanong sa ating lahat. Are we building God's spiritual house? Are you involved in sharing the gospel? Are you sharing the gospel? No, are you teaching the word of God? Are you discipling people of God? Are you building God's spiritual house? If the answer is yes, well and good, continue with it, no? If the answer is no, then it's about time for you to think twice. Better get involved in the building of God's spiritual house. Kahit gaano ka pa kabisi sa hanap buhay mo, kahit gaano ka pa kabisi sa negosyo mo, kahit na kung gusto mong pagandahin ang bahay mo, bumili ka ng kotse, bumili ka ng property, pero ito po, wala pong masama doon. Except, no, magiging masama yun kung yun na lang ang ginagawa mo at hindi ka tumutulong sa pagbibuild ng spiritual house ng Diyos. Kaya kapatid, no, ipaabot nyo po ito. Sayang lang, hindi marami nakakarinig. No? Ipaabot nyo po ito sa lahat. Get involved in God's spiritual house building. Sa pagtatayo, dapat you are involved in the ministry of God. You are involved in building God's spiritual house. No? And lastly, of course, alam natin, pag tayo ay sumunod, katulad po nung nadinig natin kanina, anong ginawa ni governor, anong ginawa ni high priest, at nung mga tao,
they obeyed the Lord. And when they obeyed the Lord, God told them, I am with you. My spirit remains in you and I will bless you. It will bring blessings, mga kapatid, when we obey the word of the Lord. So God is calling us to build God's spiritual house. No? Again, ulitin ko po paano? Sharing the gospel, conducting Bible study, teaching the word of God, teaching the children, no? Yung ating Sunday schoolers, pagtuturo dun sa mga bata, yung ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, yung inyong group discussion, yung pong ating LOL, and so many other activities in the church, mga kapatid. Kaya get involved in building God's spiritual house, obey the Lord, and you can expect, even without asking God, He will bless you. Dito po nagtatapos ang ating pong talakayan sa Book of Haggai at tayo po ay magsara sa panalangin. Nanay Bining, close na Yes po tayo po.